Okay guys, sasagutin lang po natin ilang katanungan. Ito po ay last day niya ngayon sa antibiotic. So 5 days siya ginamot. So sa unang tanong, hindi ba daw maapektuhan ang gatas ni Mama Pig kapag nagbibigay ng antibiotic? So nakita nyo naman yun guys, dumidi po yung mga biik, naglalabas po si Mama Pig ng gatas. So hindi po makaka-apekto ang antibiotic. So clear na tayo yan guys. Pangalawang tanong, bakit daw si Mama Pig marami namang gatas, bakit sandali lang yung gatas na nawawala? So natural po yan guys, normal po yan. Ang paglalabas po ng gatas ni Mama Pig ay pinakamahaba na yung 5 seconds guys. Yan, naglalabas siya 5 seconds lang po yan, pinakamahabang minuto. Naglalabas ng gatas, then wala na po yan. So maglalabas po siya uli after 30 minutes to 1 hour. Diyan, maglalabas siya uli. So ganun pa din guys, 5 seconds lang po talaga ang pinakamatagal na paglalabas ng gatas, hindi po unlimited. Ang unlimited na gatas guys kapag yung araw ng panganganak. So marami pa kasing pondo yan. So anytime may gatas po yan. Hanggat kapag maubos po yun ang tinatawag na colostrum. Pag naubos po yun, ang susunod po nun, may oras na po ang paglalabas ng gatas ni Mama Pig. So pangatlong tanong, kailan daw po paliguan si Mama Pig at ang biik? So kay Mama Pig, kapag tama yung paggamot ninyo, kapag tama naman po talaga yung paggamot ninyo, walang magiging problema si Mama Pig. So sa 3 days po ako guys, 3 days up po ako nagpapaligo po sa inahin. So depende din po yan sa sitwasyon, kondisyon at panahon. Halimbawa ngayon hindi ko pa pinaliguan to guys. Taglamig ngayon at malinis si Mama Pig, hindi hinihingal si Mama Pig. So ang rason kung bakit pinapaliguan natin si Mama Pig, marumi, naiinitan, so mainit. So yun po yung mga rason kung bakit natin pinapaliguan. So pag ganito, malamig, malinis, malinis po yan guys, mukha lang marumi pero malinis niyan na po yan. So 3 days po pwede na paliguan kapag tag-init. So depende nga yun sa kondisyon, sitwasyon at panahon. Sa mga biik, hanggat maaari po wag po tayo magpaligo sa mga biik. Iniiwasan po natin na kahit mabasa man lang sila sa mga ganitong edad, dahil napaka-sensitive pa po yung kalagayan nila, dahil kapag yan ay nalamigan, magtatay po yan at magkakasakit. So hanggat maaari wag magpaligo sa biik hanggang sa mawalay. Pwera na lang kung mainit. So depende din sa kondisyon, panahon at sitwasyon. So may heater tayo, importante yan. Kapag nilalamig sila, papasok lang yan doon. So yun lang guys, clear na po tayo. Pang-apat na tanong. Example, ito. So example ito guys, yan. Pansin nyo, hindi po yan naglalandi, hindi po yan infection, yan po ay dehydrated. So sa nagtatanong, yan yung may inahin na kapag umiihi may lumalabas na yung pinakalas na ganyan, minsan yung parang pulbo. So yan po guys, nagpapahiwatig po yan na kulang po sa tubig yung inahin natin. So more water lang po, dehydrated lang po yan, okay lang po yan. Iba yung paglalandi, iba din yung infection, at iba din po yung dehydrated. So yun lang guys, sana natanong ko na po ang inyong mga tanong. Nasagot ko na po ang inyong mga tanong. So nalilito na ako. So yun lang guys, marami